Sa lukuyan ay wala tayong minomonitor na anumang low pressure area or bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility. At wala rin tayong nakikita na cloud cluster na pwedeng mag-develop sa mga susunod na araw. Ang tanging nakakaapekto sa ating bansa ay yung southwest monsoon o yung habagat. At kung mapapansin natin, mababa yung mga kaulapan or moisture dito sa West Philippine Sea, kaya mas konti yung mga pag-ulan na nararanasan natin kahit na nandyan pa rin yung impluensya ng habagat. Also, kung mapapansin din natin, may mga pabugso-bugsong lakas ng hangin tayo na may experience sa iba't ibang lugar ng ating bansa, lalo na sa western part o kanlurang bahagi ng ating bansa. Yan ay associated din po or kaugnay din dito sa hanging habagat. Pero dito sa northwestern part ng ating bansa, partikular na sa Ilocos Norte, kasama yung Babuyan Islands at Batanes, asahan natin na makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at ganun din naman sa natitirang bahagi ng northern Luzon. Kasama dyan yung Ilocos region, Apayao, kasama yung Abra, at ganun din dito sa extreme northern Luzon. Pero simula Metro Manila, pababa sa Southern Luzon, kasama yung buong Visayas at Mindanao, asahan natin na makakaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin ay maaliwalas na kalangitan ang ating mararanasan, and yes po, pwede na po tayong maglaba at makakapagpatuyo po tayo ng ating mga damit. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na tayo makakaranas ng mga pag-ulan dahil posible pa rin yung mga localized thunderstorm o yung mga pulo-pulo lang na mga pag-ulan sa specific na area at a certain amount of time. Usually, mga minuto po ang inaabot niyan hanggang sa 2 oras. Kapag umabot ng 2 oras, ibig sabihin ay well-developed na itong mga thunderstorms na nakakaapekto sa atin lokal na lugar.